Binigyang diin ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na muli nilang ihahain ang ilang panukalang batas na hindi na ipasa noong 19th Congress. Partikular na ang mga panukalang nagmula sa investigasyon ng House Tri Committee at Quad Committee. Yan at iba pang mga detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Isang team player, ganyan inilarawan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang kanyang sarili bilang isang mambabatas. Ayon kay Representative Adyong, bagamat mayroon siyang personal na hinahangad pagdating sa chairmanship, bukal pa rin niyang tatanggapin ang anumang tungkuling ipagkakaloob sa kanya. We also have to deal with how the leadership should proceed in terms of making the 20th Congress not only productive but as well as to build yung ma-establish yung right persons to hold any possible chairmanship para sisulong ang agenda ng presidente. Suportado rin ng mambabatas ang pagbubukas ng diskusyon hinggil sa economic charter change. Para sa kanya, napapanahon na itong mapag-usapan. Sa palagay ko ngayon, it's time that we revisit again the dialogue and the discussion on the possible amendments. We have to open up businesses here in the country. We have to adapt the trend in the global market. So hindi dapat tayo maging restrictive sa ating pakikipagnegosyo sa ating mga foreign investors dito sa ating bansa. Iginiit din ng mambabatas ang muling paghahain ng mga panukalang batas na hindi naipasa nitong 19th Congress. Partikular na ang mga panukalang umusbong mula sa House Strike Committee at Quad Committee. I-refile po natin yan, pati na rin po yung mga bills na natapos na rin sa Quad. I-refile din po ng 20th kung mga membro ng Quad para dito po sa 20th Congress. Dagdag pa ng mambabatas, prioridad ng Kongreso ang mga panukalang batas na may epekto sa moral ng mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.